Ito ang pinakamalaking chicken pastil sa buong mundo. Ito lang yung ordinary size ng original chicken pastil. Malayo to compared sa gagawin natin ngayon. Gumawa ako ng pinakamalaking chicken pastil sa buong mundo. And according to my research, ako pa ang nakagawa nito. At dahil sa laki nito, kahit pakainin nyo pa ang buong kapitbahay nyo, hindi ito basta-bastang nauubos. Ngayong araw, gagawa kami ng pinakamalaking chicken pastil sa buong mundo. Yung gagamitin namin dito is isang sakong bigas. Tapos, 20 kilos ng manok, chicken breast, tas maraming onions and garlic. Tumawag ako ng mga assistants kasi hindi ko to kayang mag-isa lang. Akala ko nung una na madali lang ang paggawa ng higanting pastil. Because it's not new to me sa paggawa ng pastil. Yung pinagkaiba lang this time, higante yung gagawin ko. Oh, bigat! We're gonna put bay leaves para hindi siya masyadong malansa. Alam nyo ba, nagtitinda ako ng chicken pastil before. Ito yung business ko. Sa paggawa nito, you really need a lot of patience. Kasi maliban sa maraming process, hindi rin ito basta-basta. Kasi times 1,000 compared sa normal size yung ginagawa natin. And it took us plenty of time para lang ma-perfect namin ito. Kasi aside sa higante siya, hindi tayo papayag na hindi siya masarap. Luto na siya, malambot na. Yung tubig nito, hindi natin itatapon kasi magagamit natin ito mamaya. Ito yung pinaka-hate ko na part yung pag-shred ng chicken. Kasi before, mano-mano lang namin pag-shred. Ginagamitan namin ng kamay o kundi yung tinidor. Pero ngayon, meron tayong shredder. Lumambot yung manok. Time-lapse muna tayo! Ayan, time check. 1:10 p.m. Tapos inaantok ako. Continue pa rin silang paghiwa-hiwa dito. Tapos pag-shred. So, nag-aantay ako kay mama kasi bumibili pa siya ng nung palanggana para lagayan ng luto na rice at saka chicken. Hihiga muna ako dito. Ay, wow. Yan, magsasaing na naman tayo ng kanin. Batch 2. Let's go. Batch 1 pa lang nakakapagod na yung tipong kakaligo ko lang pero mukha na akong dugyot. Paano ba naman kasi ang daming pasikot-sikot? Yung isa nga dito, hina-high blood. Asig tanaw dira, apilom tikag sandok ron. Sa wakas, natapos na rin. Yung sinasabi mo dyan, hindi pa tayo tapos Marami pang natitira. Batch 2. Let's go. Time lapse. Lahat ng nangloko sa akin. Sarap niyong isabay dito, pakuluan. Napaka-challenging din tong ginagawa namin kasi hindi to basta-basta Akalain nyo 20 kilos ng manok, tsaka isang sakong bigas. Hindi ito basta-basta lang na maluluto. Lutuin na natin yung chicken pastil. Cooking show with Miss Barbie. Tigisa natin yung onion and garlic. Mainit na ba? Mainit na. Malalaman mo yan na ready na siya kapag mabango na. Tapos, ilalagay na natin yung chicken. Ito yung sinasabi ko na magagamit natin. Toyo. Ako before, nung nagtitinda ako ng chicken pastil, nilalagyan ko ng suka. Kasi yung gamit ng suka, kapag nilalagyan mo ng suka yung chicken pastil, hindi siya basta-bastang napapanis. Habang tumatagal, mas sumasarap siya. Para siyang bagoong, ganun. Tikman natin. Ito lang yung ordinary size ng original chicken pastil. Malayo to compared sa gagawin natin ngayon. Sarap! Umabot ng 4 na batches ang pagluto ko sa pastil dahil ayaw ko itong madaliin. Di bali nang matagalan tayo as long as sakto yung pagkaluto natin. Time check, it's almost 4. Nagsimula kami nung 12.
Tapos malapit na mag-4. Hindi talaga to basta-basta, nakakapagod. Tsaka yung mga paa ko, napakasakit na, kakatayo. Hindi pa kami tapos. 6 na oras kaming nagprepara. Parang bibigay na yung mga katawan namin. Pero finally, natapos na rin naman. Kaya ayan, rain or shine, pinakuha ko pa rin sila ng dahon ng saging. Alam nyo, sa pagpapastil, mas prefer ko yung nilalagay siya sa banana leaf kesa sa yung styro. Kasi mas nag-a-add siya ng magandang amoy at saka nag-a-add siya ng flavor. Magse-set up na tayo. And finally, sinet up na namin yung chicken pastil. Kinopya talaga namin yung pastil na nabibili nyo sa daan. Pagod na kami sa part na to. Pero kainan na!